philosophers at scholastics. Gumawa siya ng isang komprehensibo o pagbubuo ng teknolohiya Kristiyano at filosofiyang Aristotelino na nagpa-impluwensya sa doktrinang Romano-Katoliko sa daang siglo at pinagtibay bilang sosyal na filosofiya ng simbahan noong 1970. Second one is, he believed that God has 5 ways of existence. Saint Thomas Aquinas, the existence of God can be proven in 5 ways. We perceive a series of efficient causes of things in the world. Nothing exists prior to itself. He is an Italian philosopher and theologian. Si Thomas Aquinas ay isang Italianong Dominikanong praile, pilosopo, paring Katoliko, at doktor ng simbahan. Siya rin ay isang napakalakas, maimpluwensyang pilosopo, teologyo at kurado ng tradisyon ng skolarismo. Kilala rin siya sa bandang huli bilang Dr. Angelicus, Dr. Communis at Dr. Universalis. Thomas defined the 4 cardinal virtues. The cardinal virtues are natural and revealed in nature, and they are binding on everyone. Paman ang mga virtud na teoliko, ito ay ang parampalataya, pag-asa, pag-ibig sa kapwa. Ang mga ito ay medyo supernatural at nag-iba sa kapang mga virtud sa kanilang object. It distinguishes 4 kinds of law. The 4 kinds of law of Thomas Aquinas. The first one is the internal law, second natural law, third human law, last and but not the least is divine law. 5 rational proofs for the existence of God, or the 5 ways according to Saint Thomas Aquinas. The first one is the argument of unmoved and mover. Unmoved mover. According to Aristotle, the unmoved mover either thinks about itself or thinks about something other. Example, ang hindi gumalaw na mover o prime mover ay isang konsepto na sinulong ni Aristotle bilang pangunahing sanhi o mover na lahat ng galaw sa sinukod tulad ng implic. Sa pangalan ay ang hindi gumalaw na bagay ay gumagalaw ng iba pang mga bagay, ngunit hindi ito mismo ay nililipat ng anumang pagkilos. Second argument, the argument of the first cause. Aquinas argued that this first cause must have no beginning. That is nothing cause, it is to exist because the first cause is eternal. Example, God is eternal. Eternal means has no beginning, was never started. And God caused the world and everything else to exist. The third one is the argument from contingency. Ang argument from contingency ay kung paano dapat maging pakipakinabang o contingent ang bawat nilalang dahil hindi lahat ng nilalang ay maaaring maging salungat. Sinusunod na dapat mayroon isang kinakailangang nilalang na kung saan umaasa ang lahat ng mga bagay. Ang pagkatao nito ay ang Diyos. The argument from degree. The argument from degree, also known as the degrees of perception argument or the henological argument, is an argument for the existence of God. First proposed by medical Roman Catholic theologian Thomas Aquinas as one of the 5 ways to philosophically argue in favor of God's existence in his Summa Theologica. The theological argument or argument from design. The design hypothesis there exists a God who created the universe such as to sustain life. St. Thomas ran prudence, the first cardinal virtue, because it is concerned with the eternity. This virtue that allows us to judge correctly what is right and what is wrong in any given situation. The second one is temperance. Temperance is a virtue that emphasizes attraction and desire for pleasure and provides balance in the use of created goods. Temperance involves us realizing that as human beings we are prone to addictions.
Justice. It is the modern nation or mean between selfishness and selflessness, between having more than having less than one's fair share. Certitude. Ensure firmness in difficulties and constancy in the pursuit of the good. Enables one to conquer fear, even fear of death, and to face trials and expectations. Aquinas distinguished four kinds of law. Eternal law. By eternal law, Aquinas means God's rational purpose and plan for all things. At dahil ang eternal law ay bahagi ng pag-iisip ng Diyos, gayon mayroon itong palaging nakaroon ng walang hanggang batas. At hindi lamang isang bagay na nagpasya ang Diyos sa ilang mga punto na isulat. Natural law. Ang kabutihan at ang kasamaan ay iwasan. Ayon kaya nalikas na batas na mabuti para sa mga tao tulad ng pangangalaga sa sarili, kasal at pamilya, at ang nagnanasa. Human law. Emulate natural law to promote justice and the will of God. Necessary to help us when our own reasons fail. Human law guide community to serve justice and the common purposes of all its members. Divine law proposes any body of law that is perceived as derived from transcendent source such as will of God or gods, in contrast to man-made law or to secular law.